Mga kabombo, yari na si Ferdinand Marcos. Ito yun na. Papunta na siyang entablado. Tingnan namin siya makross-examine. Alam nyo, sa totoo lang, mahirap yan. Mary Grace Piatos na yan. Kasi po, bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan ha, kayo mga nanonood ngayon. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo ha, kasi libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang umaga sa ating lahat at itong umaga na ito ay marami po tayong babanatan. No? Alam naman natin itong impeachment trial ni VP Sara ngayon ay itong mga kalaban ni VP Sara kung ano-ano na lang ang kanilang mga kasi wala na silang mga ebidensya kung ano-ano na lang ang ibibintang nila kay VP Sara. At dahil wala silang ibang ebidensya kasi ang kanilang kaso dito sa impeachment ay talagang malabo at alam nilang matatalo na sila, pati itong itong dating sinuntok ni VP Sara na sheriff, isasali na nila sa witness. Nakakatawa nga itong social media napuno ng batikos itong mga prosecutors o itong mga House of Representatives kasi po nakakatawa na sila. Halatang halata na malabo ang kaso nila. Halatang halata na talo na sila dito sa impeachment na ito. Pati yung hindi pa Vice President si VP Sara, mayor pa lang siya sa Davao, sinali nila yung nasuntok na sheriff. The witness. Hindi ko lang alam kung itong sheriff na ito ay magpaparticipate ito sa during the impeachment trial. Baka nakatanggap rin ng maleta. Hindi natin alam Kasi ginamit na nila Ayan yan ang mukha ni Liza Marcos galit na. Pinabuhat nyo Ito kasing si KPL itong kaibigan nating vlogger kung ano-anong mga pinopost Kawawa naman si First Lady natin talaga ninyo, pinabuhat ninyo ng bigas. Ayan tuloy, nagalit. So, yan po ang atin pong pag-uusapan ngayong araw na ito, no? Itong mga, kung ano-ano na lang ang mga ebidensya na inilatag nila. Kasi wala na talaga, mahina yung kaso ng impeachment, okay? Bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan ha, kayo mga nanonood ngayon. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo ha, kasi libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Ayan. Eto, may ipapakita ako sa inyo na itong si Bongbong Marcos, pumunta sa isang lugar, kung sinong maka-determine kung saang lugar ito na nung tinawag na ang pangalan ni Bongbong Marcos at siya na po ay lumalakad papuntang entablado, ay wala na, hilaw na ang taong bayan, halos hindi na pumapalakpak yung taong bayan. Well, abot bibim, yawa ka. So, ito yung nangyari nung lumakad na siya, tinawag ang kanyang pangalan, kaway siya ng kaway. Wala namang pumalakpak sa kanya. Bongbong Marcos, ito yung tanong ko sa inyo. Wala ka bang anong tawag dyan? Hindi mo ba napapansin na talagang hilaw na? Di ba? Nag-epekto na yung negative trust rating mo, negative 13. Hindi ko nga alam, ngayong buwan na ito, mag-negative 20 na yan. Well, abot bibim, yawa ka. Hindi natin alam yan na aabot pa yan ng negative 100, di ba? So, ito, ipapakita ko sa inyo ito yung effect ng negative 30 na trust rating. Pakinggan niyo wait muna. Ito talagang picture ni KPL na galit na si Ma'am Shig. Tanggalin muna natin yan. Mga kabombo, yari na si Ferdinand Marcos. Ito yun papunta na siyang entablado. Obserbahan nyo yung reaction ng taong bayan. Junior. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Grabe. Yan parang wala talagang sumigaw, wala talagang yung maririnig mo na palakpak,
parang respeto na lang. Respeto na lang. Ayan oh, di ba? Tingnan nyo. Oh. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hoy, kung saang lugar man ito, no? Pumalakpak naman kayo. Pumalakpak naman kayo. Kung ako si BBM yan, binawi ko na yung ayuda. Ay nako. Alam naman natin, yung mga tao na nandyan, nakaabang lang yan sa mga ayuda na ibinibigay niya. Di ba? His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Yan no, di ba? Oh, so BBM, kahit anong daming ayuda na ibinigay mo, no? Wala. Hindi yan mag-e-effect. Ang una mong gagawin, alam mo BBM, tanggalin mo muna si Claire Castro. Yun ang dahilan. Oh, hanggat hindi mo tatanggalin yan si Auntie Claire Castro mo dyan sa pagiging spokesperson mo, magne-negative trust rating ka talaga, negative 13. Aabot pa yan ng negative 20. Ayan no, hindi mo ba nafe-feel BBM na wala na talagang pumalakpak sa'yo? Si BP Sara nga, nung nandun siya sa mall, bumibili siya ng groceries niya. Hindi na kailangan magtawag pa ng tao. Kusa na siyang makikilig yung mga taong bayan at lalapitan siya. Itingnan nyo ngayon ito. Ito yung nagpapatunay BBM, no? Na hindi po madadala ang taong bayan sa mga binibigay mong ayuda. Yung mga binibigay mong mga bigas. Hindi po yan e-effect. Hindi po kaming taong bayan mag-a-appreciate kami ng isang leader na nakikita namin na sincero po ang inyong malasakit sa taong bayan. Look at former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi niya na kailangan mamigay ng ayuda para kiligin ang taong bayan, palakpakan ka ng taong bayan. Hindi na kailangan. Kusayang mag-appreciate yung taong bayan kapag magaling ka talaga. Ang ginagawa mo ngayon, BBM, lahat ng mga kalaban mo sa politika, pinakulong mo na. Pinakulong mo. Wala labot BBM, yawa ka. Pinakulong mo kasi. Ayan tuloy yung nangyari sa iyo, di ba? Anong nangyari? Wala na tuloy. Hindi mo na tinutukan ang mga pangangailangan ng taong bayan. To the point, pinabayaan mo, wala na, galit na yung taong bayan sa inyo. Yung mga vloggers ni Bongbong Marcos, sige, todo pa kayo. Sige, mag-vlog lang kayo para kay BBM. Sige, kahit anong gawin ninyo. Negative 13 ang trust rating niya. Di ba? Wala naman kaming nakikitang mga big ticket projects na mga ginagawa mo. Wala talaga. Kaya nga, ang taong bayan, kung tutuusin ang taong bayan, gusto nilang matulog at gumising na 2028 na. Gusto nilang matulog na paggising nila 2028 na kasi gusto na naming matapos ang termino ni BBM. Hirap na ang bansa. Gusto na namin si BP Sara ang maging presidente kasi wala na talaga. Parang we are really behind from other countries already. Okay? So, talagang itong mga pangyayaring ito dahil yan sa kawalan po ng malasakit ang isang presidente. So, ito. Instead na tumutok siya, si BBM, instead na tumutok siya kung ano yung mga problema sa atin sa bansang ito, mas, hindi kasi nila inaamin na focus ang administrasyong Marcos dito sa impeachment ni VP Sara. Focus sila na siraan si VP Sara, kung ano-anong ibibintang nila kay VP Sara, tapos yung Malacanang, nagpro-project sila na wala silang kinalaman dyan sa impeachment. Kung tutuusin, pinabayaan nila itong impeachment na yan ng nagpo-project ngayon dyan ay yung House of Representatives na naging mga prosecutors. Alam naman po natin, huwag na tayong magbulahan. Ang nasa likod niyan, Malacanang. Malacanang. Itong nangyari. Parang pinipressure ngayon ang House of Representatives. Especially itong mga prosecutors na ito. Prosecutor and Manila Representative Joel Chua, ayan si Joel Chua na naman, si Jackie Chan, said that Mary Grace Piatos is a material witness in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte to settle the issue of alleged misuse of confidential funds. Yung
Sino yung yung preso doon na ginawa nilang witness? Hindi yun umubra eh. Okay? Hindi umubra. Tapos ngayon, ito na naman si Mary Grace Piatos ang binabalik nila. Hindi na naman ito paniniwalaan ng taong bayan. Sabi ni Senator Joel Chua, Congressman Chua, material witness po yan. Lalong-lalo na sa confidential fund. Pag hindi siya lumutang, ibig sabihin, bogus yan. Kayo rin naman ang nagpapakalat yan sa Mary Grace Piatos na yan. Tapos sasabihin yung bogus. Gago pala kayo eh. Kayo ang nag-create na kasalanan yan ni BP Sara, yung Mary Grace Piatos na yan. Kayo ang nag-create niyan. Tapos ngayon, sasabihin yung bogus. Di ba? Kung lumutang naman siya, pwede namin siya ma-cross-examine. Alam nyo, sa totoo lang, mahirap yan, Mary Grace Piatos na yan. Kasi po, kung palalabasin yan, yung sinabi nilang Mary Grace Piatos, kung palalabasin yan ng defense team ni BP Sara, lalabag po si BP Sara sa batas ng Pilipinas. Ang confidential funds po, hindi mo yan pwedeng isiwalat yung mga ginamit mong tao para bayaran dito sa gusto ninyong mangyari. Confidential nga eh. Diba? Itong confidential funds, money na ito, kapag ikaw ay presidente ng Pilipinas o vice president ka ng Pilipinas, normal yan na meron kang bayarang tao na mga kasamahan. For example, yung mga NPA. Gusto mong malaman ngayon kung saan nakatago yung NPA. So, kailangan gumamit ka rin ng mga tauhan ng NPA para magsabi sa inyo kung nasaan sila. Saan sila nagtatago. By doing that, you have to pay some of the members secretly. Kaya hindi yan pwedeng i-reveal. Yung pangalan ng Mary Grace Piatos na yan. Hindi yan pwedeng i-reveal mo na, ito pala si Mary Grace Piatos, ito yung pangalan niya. Ito yung tinatawag na, hindi yan. Di ko lang alam kung lalabag ba yan. Kawawa naman, no? Na itong taong ito, ipapalabas nila during the impeachment trial para lang mapatunayan na totoo itong si Mary Grace Piatos. Ikawawa naman yung pamilya nitong ayang Mary Grace Piatos na yan. Parang kung sa palabas pa yan, kung sa movie pa yan, screen name yan. Kasi hindi mo pwedeng ilagay doon sa pagdating ng liquidation ang tunay nilang pangalan kasi confidential nga. Madidihado sila sa mga sa kanilang organisasyon. Kung ano mang organisasyon itong si Mary Grace Piatos na bilong na ginamit siyang bayaran siyang kaya nga sabi ni BP Sara kulang sa intelligence itong si BBM kaya nalulusutan tayo ngayon dito sa mga nagdadala ng mga armas sa loob ng paaralan itong mga estudyante na ito kasi weak nga itong administrasyon na ito sa mga ganyan. So ngayon, gusto nila lumutang si Mary Grace Piatos. Di ba mga gago rin, di ba? Wala na kasi silang maibabato kay BP Sara. At ito pa. Nakakatawa ito Ito. Yan. Sinapak ni VP Sara kasama sa testigo ng prosecution. Natatandaan nyo ito? Ito yung sheriff na sinapak ni VP Sara. Okay? Nung panahon na siya ay mayor pa sa Davao. Pasaway rin itong sheriff na ito Ito yung dahilan bakit nagkagagulo dyan. Yung I think ito yung insidente sa demolition operation sa Davao City. Included in the prosecution panel's list of witness is Court Sheriff Abby Andres. Yung sinuntok po ni VP Sara, ang pangalan po ay Abby Andres. Akala ko si Mike Abby. Kasi kung si Mike Abby yan na sinuntok ni VP Sara, deserve lang sa'yo Mike Abby. Pero Abby Andres, iba. Who was punched by Vice President Sara Duterte in 2011. So hindi pa Vice President si VP Sara sa 2011, di ba? The incident occurred during a demolition operation in Davao City when VP Sara was still serving as the city's mayor. He is among the witness for the Article 4 which is related to grave threats. Ito nung nakita ko itong balita na ito, sabi ko, wala talaga. Talagang mahina yung kaso ng mga prosecutor sila Luistro. Kasi pati itong issue ni VP Sara, itong sinuntok na sheriff, ginamit na nilang witness. Wala. Halatang-halata na ako I'm very positive na hindi po uubra itong impeachment na ito. They will not get 16 votes. Kasi sino ba namang senator judges kung ang palabas ninyo ay sisiraan lang ninyo si VP Sara sa mata ng taong bayan? Hindi ito. Pagtatawanan ito ng taong bayan na mga ginagawa ninyo.
Oh, tapos ngayon, sasabihin nyo, ito yung kasalanan ni BP Sara, gagamitin niyo ito? Ha? Gagamitin raw ito sa grave threats niya? Buti nga, hindi niya ginorgor yan eh. Oh, sinapak lang. Di ba? Yan ang mga Duterte, yan ang mga tatak Duterte. Makipagsuntukan yan para sa taong bayan. Palakpakan kay BP Sara. Ganyan ang mga Duterte, ha? Handang-handa ang mga Duterte na ialay ang kanilang buhay para lang sa ating mga mamamayang Pilipino. O kung ito yung gagamitin ninyo as your witness, good luck na lang sa inyo mga prosecutors. Ay nako. Well, abot bibim, yawa ka. Ay nako. Ikaw talaga yugog, ha? Ito, pakinggan na natin itong mga prosecutors na ito. Ito yung mga iyak nila. Tapos kaming magbarka, especially with voluminous documents pertaining to the article on unexplained wealth and the article on confidential fund, no? You will remember that during the first PTC, we agreed that Luis Tro, kaya pa ba? Kaya pa? the offer of stipulation of facts will just be submitted in writing, no? At lahat po ng comments, counter stipulations to the proposed stipulation of facts were already submitted as well to the impeachment court. We also inquired kung gaano ba katagal ang magiging proceedings during the trial. They pronounced that it will start at 2 o'clock in the afternoon. So I asked kung ilang oras ba ang ide-dedicate dito sa impeachment trial because that is very material for us to determine kung ilan talaga ang trial dates na kakailanganin namin. Kung mahaba ang igugugol na oras sa impeachment trial, we may be able to present 2 witnesses per trial date. Otherwise, kung maigsi, baka isang witness lang per trial date, no? But again, that concern is likewise submitted to the impeachment court. And then we put on record our observation about the common exhibits that in spite of the willingness of the prosecution, that we share the marking in the same exhibit because after all, it is exactly the same. That's why we call it common exhibit. The defense maintained their position to put their marking on a separate set of documents. I placed on record that Tingnan nyo, ha? Nag-markings pa lang ngayon sa PTC. Pero ang gulo-gulo na. Inaaway na nila yung defense team. Markings pa lang yan, ha? Halatang halata na mahina yung kaso nila. that position of the Ika nga, ang grupo na maingay, mahina yan. defense actually prolonged the process of pre-marking of the exhibits of both the defense and the prosecution. Because if you can imagine, we're talking about the same documents, pero iba ang marking, iba ang what do you call this? Comparison with respect to the prosecution at separate pa yung sa defense. So, in our estimate na 5 minutes per document perhaps on one party, because they have to mark on exactly the same piece of document but on a separate copy, so nagiging times 2 yung dedicated na time, no? So, that's one. We also manifested again our observation about the seeming inclusion of the same witnesses of the prosecution and the same exhibits of the prosecution, no? We understand na sabay nag-file ng pre-trial brief, but you will remember yung ebidensya ng prosecution that has been publicized as early as 19 Congress during the Inquiry and Aid of Legislation of the Committee on Good Government and Public Accountability, then presided by Congressman Joel Chua, na nasa tabi ko, di ba? Yun namang ibang ebidensya doon was publicized during the clarificatory hearing of the Justice Committee, also in line with this impeachment trial, no? So, we just registered it in the records of the impeachment court, our observation that a significant number of witnesses and exhibits of the prosecution is likewise listed in the list of exhibits and witnesses of the defense. And we also registered our observation that the purpose for the presentation of their witness is very general, very vague. And that is why we filed our manifestation last June 22. That is for the defense to specify the purpose for the presentation of their witness. Kasi the observation is same witness as the prosecution. And that is why we find it strange. While they can raise their questions during cross, why do they have to present them during their direct? No? Kung kaya mo namang itanong during cross, why do you have to present them during their direct? I'm pertaining to the pieces of evidence and witnesses of the prosecution. But then again, we would like to acknowledge that prerogative yan ng defense to determine kung anong ebidensya ang gusto nilang ilatag. Sa amin lang, we are requesting for them to specify the purpose because
we really find it strange na yung ebidensya ng prosecution Yung mga pagmumukha ninyo ay yun yung strange. Yun yung strange. Alam nyo na, kasi ano sila nai-imber na sila na very reserved yung defense team. No? Natatakot sila kasi pagdating ng impeachment trial, kakainin sila ng buhay ng defense team ni VP Sara. Kaya ingay sila ng ingay ngayon. yun din ang ebidensya ng depensa. Tapos pagdating dun sa exhibits, parehas yung documents nyo, they refuse to mark on the same document. At ang gusto nila, separate set of documents. But again, we would like to express that we recognize that the defense has prerogative to maintain that position, no? So, ultimately, we reiterated the last manifestation which we filed, no? Kasama dito yung opening of the BIR box. Isa pa yung BIR box na yan Akala mo naman may makita kayong anomalya dyan sa BIR box. Daming drama nila. As a matter of fact, we requested the impeachment court and the defense to join us in our position to open the sealed box because after all, we received that sealed box in our exercise of our compulsory process during the hearing of the Justice Committee of the House of Representatives. We issued a subpoena to the Commissioner of the BIR and for the production of the income tax return of both the respondent and the spouse. However, when the BIR submitted to us and complied with us, what we received is a sealed box. So we do not even know, really, the pieces of documents inside. Although we understand, nang hiningi namin dun sa subpoena is ITR of the respondent and the spouse. This is very relevant because we will be able to know to present before the impeachment court. Hindi pumayag yung defense team para hindi kayo makaporma during the impeachment trial. Natural yan, strategy yan. The lawful personal income of the respondent and the spouse, no? Tapos gagamitin na naman nila yung taong bayan. Karapatan ng taong bayan mabuksan yung box na yan. Ugok. And by knowing their lawful income, baka ma-justify nila yung mga acquisitions which... Alam nyo, sa totoo lang, binaboy nyo na ang pamilya ni VP Sara confidential yan pero binaboy nila. Gusto nilang, kung pwede palang, hubaran pa nila si VP Sara Mga gago talaga itong kataong to. will be seen also in the other documents of the prosecution, no? But nevertheless, the defense registered their vehement objection And actually, sa totoo lang, ang dami na nilang nilabag to the opening. They invoke due process kahit wala namang nalalabag na karapatan dito because this is just a marking of exhibit. As a matter of fact, you cannot question the Akala mo naman kung magmamarka lang kayo ng exhibit, akala mo naman hindi makikita yung yung mga private na mga doon, 'di ba? So, parang binaboy niyo na talaga admissibility of the evidence yet. Sapagkat yun ay dapat sa formal offer of exhibits mo pa lang gagawin. Pagdating dito sa marking, it is purely the prerogative of the prosecution kung ano gustong pamarkahan. 'Di ba? And as a matter of fact, this is the right time, correct time for the marking. So that is why when we heard their objection to the opening of the sealed box, we just contained ourselves with the marking of the sealed box, which they opposed as well. Ako yung nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Silyado nga. Ang pinamamarkahan ng prosecution, because they do not want to open the box, ang pinamamarkahan na lang is yung sealed box. So that we will just be submitting to the impeachment court the issue of whether to open or not the BIR box. But sadly, they opposed the opening of the BIR box. They opposed as well the marking of the sealed BIR box. So, in-announce nyo na yan in media para masira mo naman yung defense team na may tinatago sila. Ugok. Hindi kami madadala yan, taong bayan. Alam namin ang batas, okay? Nakakalungkot po ito Hindi po nakakalungkot, masaya po kami. sapagkat Kayo lang ang nalulungkot. Sa totoo lang, kayo lang ang nalulungkot. Yung mga gustong ma-impeach si VP Sara, pero yung taong bayan, masaya kami. at doon ho sa House of Representatives, we decided not to open kahit alam namin karapatan ng taong bayan malaman na Kasi wala kayong karapatan para buksan yan. Gago pala kayo anong nilalaman nun. We decided not to open because we believe in the power of the impeachment court. Pagdating ho pala namin dito sa impeachment court, mahihirapan pa rin kami sa pagbubukas ng BIR box. So, we will be looking forward na sana itong BIR box na ito ay mabuksan na sapagkat karapatan ho ng sambayan ng Pilipino na malaman at makita ang nilalaman nito. Maraming salamat po. You can raise questions to my colleagues. Hello po, good evening. I'm Lance po from Newswatch Plus. So, regarding po dun
sa BIR box, safe to say, no, the decision on this mangyayari na mismo sa trial proper sa mismong paglilitis? The motions have already been presented to the court. I understand some oppositions will be filed. So the court may decide that either before or during the first day of the trial. Hindi natin masasabi. Nasa kanila yun. And then, kanina po, I'd just like to see comment and then perhaps from the lead prosecutor. Earlier, the defense spokesperson, Attorney Michael Poa, said that regarding the appearance of Vice President Duterte on the impeachment trial, he said that depende daw po yun kung kakailanganin, depende sa advice nila bilang mga abogado kung kailangan na mag-appear si VP Sara doon sa mangyayaring paglilitis. Sa inyo po ba, kailangan po bang nandun si VP Sara? Oh, kailangan nila kasi mahina yung views kapag wala si VP Sara. Yun ang katotohanan. Ang layunin lang naman nila ipahiya si VP Sara eh. So gusto talaga nila araw-araw nandun si VP Sara. I understand that that is her prerogative, whether to appear or not. And her non-appearance will simply be deemed as an entry of a plea of not guilty. We. Nevertheless, in my personal opinion, appearing before the... Nandiyan na naman tayo sa personal opinion. Eh dito sa pinag-usapan natin, hindi po ito personal opinion ha. Batas po ang sinusunod natin, hindi po personal opinion. impeachment court is likewise a constitutional duty, which public officials must comply. Eh, This is what we meant by public office is a public trust, and public officials must be accountable to the people at akala mo kung kung sinong mga santo na mga official, no? Akala mo naman. all times. Good evening po. I'm Jairo Robledo from Rappler. Just a procedural question. If ever the impeachment court decides to open the box, will they open the box like sila po mismo or will they subpoena the BIR itself to open the box according to tax code po ba or ano po ba implementing rules nun? Thank you po. For the record, yun pong box na yon ay transmit ng House dito sa Senate when we transmitted the articles of impeachment. So it is in the custody of the Senate. So I don't know, to your question, whether mangangailangan pa ba sila ng subpoena when in fact, the sealed BIR box is already in the custody of the Senate. Hello, good evening po. Angelo po, Pambamba Radyo. Kung despite na hindi po nabuksan itong BIR box, masasabi niyo pa rin po ba na pumabor sa inyo itong pre-trial? Definitely. Sapagkat ever since our objective is to finish expeditiously, no? That is why during the first PTC, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman